Hi guys, what's up and welcome to my safe space. And for today's video guys, gagamitin ko na itong time na ito habang maaga akong umuwi ngayon para i-discuss sa inyo kung ano ba yung mga natutunan ko at yung mga tips ko dito sa Shanghai. Kung ano yung mga gagawin ninyo kapag immigration process. So, ikukwento ko, pagkalapag ng plane, merong ibibigay sa inyo na arrival card. So, yung arrival card na yun, kailangan yung sagutan. Ngayon, medyo nalito ako, may part na nalito ako, kasi hindi ko maintindihan. Parang nakalagay nun, do you have any reception of unit? So, parang ako, hindi ko gets, ano yun? So, meron akong local, nakatabi sa plane. Nakita ko sa kanya yung question, pinabasa ko sa kanya. Tapos sabi niya, it means that if you have some contact here in China. So, for example, did someone invite you? Did someone sponsor you to come over here? Sabi niya ganun. But if none, sabi niya, it's okay. Sabi niya ganun. Meron ka sa inyong arrival na ibibigay, arrival card na ibibigay, and then after nun, pupunta kayo sa foreigners area na self-collection. Yung airport nila doon guys, medyo nanibago talaga ako. Kasi paglapag pa lang ng airplane, parang ang lawak ng airport. Kahit na ang tagal na nakalapag yung plane sa lupa, ang layo ng inikutan. Tapos, ang daming camera. Doon ako medyo nagulat na, for example, sa isang angle, mga 4 to 8 cameras yung nakatutok sa'yo. Basta lahat talaga ng angle, lahat ng sulok, kahit saan ka pumunta, train, bus, simbahan, dadaan ka ng gate, mall, lahat. As in, all throughout, ang dami nakatutok na camera. So, hindi ko alam baka may camera din dito sa hotel room, pero walang pake. Medyo na-late kasi ako dahil nag-CR pa ako. Paglabas ko, nung nakapila na sa immigration, as in, wala na talaga akong nakitang Pinoy. Parang nahiwalay siguro ako dun sa mga Pinoy na nakasama ko sa flight. Tinitingnan ko yung mga nasa harapan ko. Sabi ko, iba yung kulay ng passport. Akala ko, Pilipino, yung pala hindi. So, buti na lang, may pumila sa likod ko. Tapos feeling ko Pinoy siya. So, tinanong ko siya, Pinoy? Gumana lang ako. Tapos buti na lang guys, Filipino siya. So, na-meet ko si Sam. Hi Sam! Ano din siya, solo female traveler, kagaya ko. And dito rin siya magstay sa Shanghai, pero mag-out of town siya. Super duper thankful ko sa kanya kasi nung pagkalapag ng airplane, di ba, fingerprint, tapos immigration. Yung sa may immigration, guys, medyo naratel lang ako ng konti kasi hindi ko alam kung bakit, pero sobrang ginisa ako nung immigration officer dito. Ginisa na nga ako sa Pilipinas, ginisa ulit ako dito sa pagdating ko ng China. Parang nagtataka siya. Babae nag-interview sa akin, sabi, magaling mag-English. Sabi niya sa akin, what's your purpose? Sabi ko, vacation. Ay, sabi ko nung una, tourism. What? Sabi niya ganun. Sabi ko, vacation. Sabi ko ganun. Who are accompanying you, ganyan. Tapos sabi ko, no one, I'm just alone. Sabi ko ganun. Tapos, why? Sabi niya ganun din. Parang sa Pilipinas, parang, do you have, accommodation, ganyan. Sabi ko, yes, nag-book ako ng hotel. Tapos sabi niya, saan? Sabi ko, sa Shanghai lang. Tapos sabi niya, sige, saan ka pupunta sa Shanghai? Tapos, guys, pina-enumerate niya sa akin lahat ng pupuntahan ko. As in, nakabigay na ako ng mga 3 or 4 na tourist spots. Hindi pa rin siya tumigil. Talagang gusto niyang malaman lahat. So, ako, buti na lang, hindi rin ako na mental block. So, nasagot ko talaga. Pati yung mga binuko na mga half on and half off, yung mga binuko na restaurant. Talagang kwento ko rin lahat sa kanya. Tapos sabi niya, meron ka bang plane na pabalik? Meron ka ng ticket pabalik ng Pilipinas? Sabi ko, yes, I have. Sabi ko gano'n. Tapos binigay ko yung, ticket. Yung ticket, yung sa online, yung voucher, ganyan. Tapos yun, sa kanya lang ako pinapasok. Yung nakalala kong friend na si Sam, ang tagal na akong iniintay sa labas. Pinaka na-overwhelm ako is nung papunta na ng hotel. Kasi guys, napakalayo pala ng Pudong sa mismong
downtown ng Shanghai. Aabutin ng 1 hour to 1.5 hours. Depende kung saan ka sa area. Ako kasi, hindi ko pinili yung malapit sa tourist spots. So, mas malayo pa ako. So, doon ako medyo na-overwhelmed kasi nanibago ko na grabe, ang lawak na airport nila talaga guys. Tapos, alam mo yun, yung mga pick up ng mga e-hailing nila. Pag sabi mong e-hailing is ito yung mga binubook sa application. Is parang bawat pick up, pwede mong ipin mismo kung nasa ang parking space ka. Ganun din naman sa atin sa Pinas, di ba? Pero kasi parang isang hilera lang. Yung kanila kasi guys, as super lawak. As in, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang daming section na ang lawak-lawak na mismong yung spot ng pagpapapick upan mo is may number. Ang galing, diba? So, doon ako na parang na-overwhelm na doon. And buti na lang meet ko si Sam kasi yung pagkakakaba ko or yung pagkalito-lito ko nabawasan. Marami namang transportation dito. Merong maglev, ito yung parang isa sa mga pinakamabilis na train. Meron yung regular train, and pwede ka rin mag-private transfer, pwede ka rin mag-bus. Pero for me, pagod na ako nun at madaling araw ang dating ko dahil Cebu Pacific ako. Usually ang dating niyan is around mga 1 a.m. So, ako ang ginawa ko, nag-backbook ako, binook ko yung day mismo ng flight ko kahit na 1 a.m. yung dating ko kinabukasan para madali akong makauwi. So, yun, i-inform nyo lang yung hotel nyo na malilate kayo ng dating. Tapos, depende sa inyo kung iba yung flight nyo or gusto niyo mag-train, pwede rin mag-antay na lang sa airport kasi mas mura yon. Pero usually parang papatak ng mga around 1,600 pesos to 2,000 yung mabayaran ninyo kapag magpa-private transfers kayo from the airport papunta sa downtown. So pag-usapan na natin ano ba yung mga kailangan nyong malaman na application. So ito yung mga pinaka-importante guys. Unang-una is WeChat, Alipay, and GCash. Kailangan niya yung tatlong apps na yan bukod dun sa mga banking apps ninyo sa Pilipinas. Kasi kailangan nyong i-link at i-connect ang cards ninyo para magamit nyo yung WeChat and yung Alipay. So, bakit siya kailangan? Dito kasi guys, mostly cashless. So, ibig sabihin, QR code lang. Wala talagang pera na hinahawakan. At ikatlong araw ko na never ko pa nakita kung ano yung itsura ng pera nila. So, ang mangyayari dyan guys is kailangan ninyong i-verify yung mga account ninyo. Kasi ako, ang nangyari sa akin, yung Alipay ko, nung nag-register ako, hindi ko verify kaagad. And ang nangyari is na-restrict yung account ko hanggang sa hindi ko na ma-open. So, yun. Tapos, ang Alipay kasi, ang kagandahan niyan is meron siyang transportation. So, merong booking app ng mga taxi, which is yung DD. Nandun na siya sa loob mismo ng Alipay. Tapos, kapag sasakay ka ng train, mag-generate ka lang din ng QR code sa Alipay via the transport tab. So, very convenient kasi nandun na lahat ng kailangan niya sa Alipay. Kung meron na ba akong Alipay, pwede bang hindi na ako gumamit ng WeChat? Discretion niyo yan guys. Pero ako, nag-download din ako at nag-verify. Bakit? Meron dito mga activities na binubook. So, nag-book ako ng half on and half off. Nagpa-picture ako sa photographer. And meron akong booking sa restaurant na ginawa. And lahat yun through WeChat naman. So, ako, kinagamit ko rin yung WeChat dahil pag makikipag-usap ako sa mga facilities. Kasi dun yung official channel nila nasa WeChat. Dun yung sila makakausap. Tapos sa mga photographer, dun din nila isi-send yung mga pictures ninyo sa WeChat. So, maganda, verified din yung WeChat ninyo. Ang kagandahan din sa WeChat guys is nandun din yung bayad. So, pwedeng yun din yung ibayad ninyo. Tapos, meron din, halimbawa magti-take out ka or mag-order ka, nandun din sa WeChat. So,
integrated talaga lahat. Yung next is yung GCash. So, yung GCash natin guys, tie up na rin sila sa Alipay. So, pwede nyo rin gamitin yung mismong GCash app ninyo. Pero, ako hindi ko pa na-try gumamit ng GCash dito kasi parang mas gusto ko na kung ano yung ginagamit nila, ganun na lang din yung gagamitin ko para hindi na ako mahirapan. And okay naman. Pero masasabi ko ba na totally cashless? Hindi. Kasi meron akong mga nakita sa train station na gumagamit pa rin ng cash. So, pwedeng ganun yung option ninyo. Pero kung gusto niyo na mas maging convenient, is i-download nyo na yung Alipay, WeChat, and GCash. Tapos, i-link nyo na yung credit cards nyo at wag nyo kalimutang i-verify para pagdating nyo dito, smooth yung process. So, yung next, syempre, hindi gagana ang inyong Alipay, WeChat, and GCash kung wala kayong internet. So, ano yung mga kailangan ninyong malaman? So, pwede kayong kumuha ng eSIM, pwede kayong kumuha ng physical SIM card, at pwede kayong mag-roaming. Yung sa akin guys, yung unang option ko is mag-roaming. Via Globe yung sa akin, hindi sponsored to. At sabihin ko kung ano yung totoong experience ko. So, anong nangyari? Nag-register ako ng Globe. Pero, kumuha rin ako ng physical SIM card kasi natatakot ako na baka hindi gumana. So, anong nangyari? First day, pagdating ko ng China, ang bilis. I-off mo lang, tapos i-on mo lang ulit. Ayan na, naka-roaming ka na, may internet ka na. Ang problema, nung ika-second day, biglang nawala. Biglang nawala yung internet. Hindi na gumana yung Globe. So, kailangan ko ng internet, 'di ba? Buti na lang talaga, nag-back up ako ng isa pang physical SIM. So, mas nagagamit ko siya ngayon compared dun sa Globe. Kasi yung Globe, gumagana siya, mabilis siya, pero may mga spots siguro or may mga times na nawawala talaga at oras yung tagal na nawawala siya. So, yung kinabukasan is parang nawala siya ng mga 9 a.m., parang mga 5 p.m. or 5:30 na bumalik yung signal ko. So, isipin niyo guys, kung nasa labas ka, tas wala kang magamit na internet, paano ka magbabayad? 'Di ba? Kung wala kang dalang cash. So, maganda lahat talaga may backup. May backup na cash, may backup na GCash, may backup na app, and all. Okay, so tapos na tayo sa internet. Hindi nyo ma-access dito ang Google. Okay? Ma-access nyo lang yung Google kung ang gagamitin nyo is eSIM, may VPN ka, or nag-roaming ka. Pero kung makikonnect ka sa Wi-Fi nila, hindi gagana lahat ng Google dito. Facebook, Messenger, Instagram, Viber, lahat yun naka-block. So, kung gusto niyo maka-access ng ganun, kailangan niyo ng VPN or kumuha kayo ng sarili ninyong SIM card and roaming. Huwag kayong mag-connect sa Wi-Fi kasi mawawala, pati TikTok. So, ang Google Maps guys, hindi masyadong accurate dito. Ang Bing, mas accurate siya sa Google for me. Yung Bing Maps ng Microsoft, mas accurate siya for me. So, Google pinaka hindi accurate, tapos Bing Maps. Tapos, ang pinaka-accurate is yung A-Maps, kaso yun sa Apple lang yun. And ako, Android ako. So, hindi ako gumagamit nun. Ang dinownload ko is Baidu Maps. Ang problema lang guys is Chinese siya, wala siyang English. So, ang nangyayari is, alam niyo yung Google Gemini, kung Android ka, kasi walang A-map, diba? Google Gemini, ilang press nyo lang yun, tapos ita-translate nyo yung buong page dun sa screen ninyo. Guys, dito sa China, as in super lawak ng mga train station. As in, siguro parang lahat ng train station dito kasing laki ng Shinjuku. Akala ko, kakayanin ko na all throughout, magti-train lang ako. Pero guys, hindi. Unang araw pa lang guys, namaltos ka agad yung paa ko. Which is, hindi ko pa na-experience nun sa ibang lugar. Pwede rin na pangit lang din yung shoes na nagamit ko. Pero gusto kong i-take note sa inyo yun na kung ini-expect nyo na magti-train lang kayo all throughout, mahirap. Lalo na kung may elderly kayo nakasama at saka mga bata. So, ang advice ko sa inyo is mag-download kayo ng DiDi. So, yung DiDi, nandun na rin siya sa loob ng Alipay. Para siyang Grab. And English naman siya. So, maiintindihan nyo din siya.
And yung last na pag-uusapan natin for today is kung ano ba yung mga realizations and first impressions ko dito sa Shanghai. So, yung unang-unang impression ko pagkalapag ka ng airport, medyo natakot ako. Aminin ko talaga kasi iba yung vibe. Parang ang strict nila. Tapos ang konti ng mga Pilipino, di ba? So, usually, pag may kasabay kang mga Pinoy, pagdating ng airport, makikita mo, selfie-selfie yan, picture-picture, grupo-grupo, medyo tawanan, maingay. Ganun yung usual na nakikita ko sa mga Pinoy paglabas nila, di ba, ng aeroplano. Dito sa China, guys, walang ganon. Ako lang mag-isa. Or siguro kasi wala akong nakasabay ng group tour. Kasi nga DIY lang ako. So, nanibago ko, nahirapan ako mag-video, nahirapan ako mag-picture, nahirapan ako mag-vlog, kaya wala akong picture sa airport. Tapos, yun yung una kong napansin. Ang pinaka natuwa ako dito is ang ganda ng bike lane nila. Seryoso. Literal na merong harang yung mga bike. Tapos, ang kagandahan pa dito guys is yung mga bike nakakalat lang sa buong kalsada. So, kung gusto mo mag-bike, ang gagawin mo lang is magbabayad ka through WeChat or Alipay. And then, pwede mo nang kunin yung bike. Pag tapos ka na dun sa bike, iwan mo na lang din siya kung saan. Ang galing, di ba? Hindi nawawala, hindi nananakaw, hindi nineneno, hindi kinukuha yung mga bakal. Ang babait ng tao. Hindi ko alam guys, pero nababaitan ako sa kanila. As in, ako, mag-isa lang ako, pero ang dami kong magagandang pictures. Tapos, kahit hindi ko sila nakakausap na talagang dire-diretso, sa body language, very very smiley. Or siguro kasi nag-i-smile din ako. Hindi, ibig ko sabihin, ang dami kong pinakisuyuan na kuhaan ako ng picture. Tapos, ang bait din nila. Parang encourage ka pa nila na, sige, ibang post pa. Ganon. So, hindi ko alam kung dito lang ba sa Shanghai or sa buong China. Pero, definitely masasabi ko dito sa Shanghai, ang bait ng mga tao, ang accommodating and helpful. Kasi kahit na hindi kanila naiintindihan, hindi mo sila naiintindihan, hindi sila yung nagne-negate na, yung ka nga, hindi ganun. Hindi ko pa na-experience. Parang lahat ng pinagtanungan ko dito, lahat ng in-approach ko, ang bait nila. So, yun na lang muna. Parang ang haba na ng na-vlog ko. If nakakatulong ako sa inyo guys, at gusto pa ninyo malaman yung mga China adventures or sa mga susunod pa na travel vlogs ko, just like and subscribe. Thank you guys for watching. Bye-bye!